Nakausap din po namin ang ilan sa mga personalidad na nasa gitna mismo na aksyon ng EDSA People Power Revolution. Sariwa pa rin sa kanilang alaalang tamis ng tagumpay ng nagkakaisang Pilipino. Narito ang aking report. Para sa akin, ewan ko, hindi ko matanggap pa rin yun. Balik radio booth si Efren Datong sa Radyo Veritas. Pero hindi na bilang broadcaster kundi bilang panauhin para sariwain ng mga pangyayari ng araw na ito. 30 taon na ang nakararaan. Father Efren Dato siya noon at nagbo-broadcast sa namumuong revolusyon para patalsikin ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kanya unang kinumpirma ni nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile na tumitiwalag na siya sa rehimeng Marcos kasama ang ilang mga miyembro ng Sandatahang Lakas. Kinabahan ako. At naisip ko kagad, ano kaya mangyayari sa bansa? Baka civil war na to ah. So, ginawa ko na lang ay makatotohanan ng broadcast. So, I start praying at nakontak na namin si Cardinal para ma-interview at yung mga taong patuloy na ipahayag ang peaceful resolution of any conflict. Pero hindi nakuha magpatuloy sa pagbabalita ni na Dato noon dahil pinutol ng mga puwersa ng gobyerno ang kanilang broadcast. Kaya napilitang magpunta si Dato sa PTV4, ang government station na nakubkob ng mga rebelding sundalo. Dito sila nagkita ni nooy Colonel Mariano Santiago na nauna ng umanib sa mga puwersa ng mga rebelde. Ang larawing ito, kuha noong hapon ng February 24, 1986, kung kailan nakapag-broadcast si Santiago kasama si Dato at ang mga broadcaster na sina Orly Punsalan at Maanon Tiveros. Muling nagkita ang dalawa matapos ang mahabang panahon at sinariwa kung paano ang parehong paniniwala at adhikain ang nagdala sa kanila sa isang lugar, sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan. Nobody is indispensable. Naisip ko na rin, hindi pwedeng perpetual na siya ang presidente. Makalipas ang 30 taon, huwag daw sanang kalimutan ang himalang ito at magsilbi sanang alaala kung ano ang pwedeng magawa kung ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Ang diwa ng EDSA ay kababaan ng loob, kapayapaan ng pagkakasundo